This is where we hold them! This is where we fight! Come and get them! Lahat ng batang pinapanganak sa Sparta ay ine-inspeksyon. Kung merong maliit o kahit man lang konting kapansanan, sila ay pinatapon. Sa oras na nakakatayo na sila ay binibinyagan sa pamamagitan ng isang laban. Tinuturuan na huwag umatras kailanman at huwag susuko habang buhay. Dahil ang kamatayan sa gitna ng laban sa ngalan ng Sparta ay isang napakalaking karangalan. Sa edad na 7, kinukuha ang mga bata sa mga magulang nila upang dalhin sa isang brutal na pagsubok. Pinaglalaban silang lahat upang makagawa ng isang mahusay na sundalo na makikilala ng buong mundo. Ito ay tinatawag na agoge. Pinipilit ang mga batang lumaban, ginugutom sila, pinipilit magnakaw at kung kinakailangan ay pumatay. Sa huli ay tinatapon sila sa mga lugar na delikado at hinahayaan silang dumiskarte ng sarili nila para mabuhay. Ito ang magsisilbing huling pagsubok nila kung makakabalik ba sila sa bayan nila bilang isang Spartan o hindi na. Isang araw, isang mensahero mula sa Persya ang dumating sa Sparta. Sinabihan niya si Leonidas, ang hari ng Sparta, na sumuko at sumailalim kay Xerxes, isang taong pinoproklama ang sarili niya bilang isang Diyos at ang hari ng Persya. Ang pagtanggi daw dito ay isang katangahan dahil taglay daw ni Xerxes ang napakaraming sundalo na lumilindol kapag sila ay nagmamartsa. Lahat daw ng gusto ni Xerxes ay nakukuha niya. Kaya kung ayaw daw ni Leonidas na mawasak ang bayan nila, ay kailangan niya itong tanggapin. Pero tinanggihan ito ni Leonidas dahil wala daw sa ugali nila ang basta nalang sumuko kahit kanino. Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. This is blasphemy. This is madness. This is Sparta! Umakyat si Leonidas sa bundok kung saan matatagpuan ang Ephors, ang pari sa mga dating Panginoon. Kailangan hingiin ni Leonidas ang basbas nila dahil wala pang hari ng Sparta ang pumupunta sa gera ng walang basbas nila. Inalayan sila ni Leonidas ng ginto at ipinaliwanag niya sa kanila ang plano niya. Alam niya daw na mas marami ang mga kalaban. Subalit gagamitin daw nila ang mas mataas na abilidad nila sa pakikipaglaban at ang lupain mismo ng Greece para wasakin sila. Magmamarcha daw sila panorte kung saan sisiguraduhin niya daw na mahaharangan nila ang paglusob ng mga Persian sa tabing dagat sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang malaking pader. At simula dito ay dadalhin daw nila sila sa daanan ng bundok na tinatawag nilang Hot Gates. Sa matarik na daanan daw na ito ay walang silbi ang maraming bilang ng Persya at lahat daw ng gawin nilang paglusob ay hindi magtatagumpay sa depensa ng Sparta. At dahil sa laki ng pinsala nila, wala nang ibang choice si Xerxes kundi ang umatras. Pero hindi agad pumayag ang mga Ephors at kailangan muna daw nilang tanungin ang oracle, isang tradisyon na kailangan irespeto at sundin kahit na ni Leonidas. Dahil ito ang batas at walang sino mang Spartan kahit hari pa ang pwedeng lumabag nito. Ang sinabi ng oracle ay, Sparta will fall. Honor the Khania! At pinagbawalan nila si Leonidas na magpatuloy. Bumaba si Leonidas ng bundok na may pagkabigo at lumalabas na binayaran pala ng Persya ang mga Ephors kasama ang traidor na politiko na si Teron at pinangakuan sila ng mas marami pang ginto kapag bumagsak na daw ang Sparta. Kahit na sa pagbabawal, ipinagpatuloy pa rin ni Leonidas ang plano niya dahil sa pangamba na mawawasak ang Sparta kapag hindi sila kumilos. Binalaan sila ng mga politiko at ni Feron na dapat sundin daw nila ang oracle at batas na bawal makipaggera ang Sparta. Pero sinabi ni Leonidas na hindi daw sila makikipaglaban. Ang lahat daw ng army ng Sparta ay mananatili daw sa Sparta at ang dala niya lamang ay 300 personal na bodyguard niya. Mag-iikot-ikot lang daw sila. Umalis sina Leonidas at ang plano talaga nila ay antalahin ng mga Persian sa Hot Gates para mabigyan ng oras ang kabuuan ng Greece na makapaghanda sa paglusob ng mga kalaban. Sa daan nakasalubong nila ang Arcadian army na pinapangunahan ni Commander Daxos. Narinig daw nila ang paglaban ng Sparta at gusto daw nilang sumali sa grupo nila pero hindi nila inaasahan na kakaunti lang ang dala ni Leonidas at mas marami pa sila. What is your profession? I'm a potter. What is your profession? Sculptor, sir. Spartans!
Spartans! What is your profession? You see, old friend, I brought more soldiers than you did. Nadaanan nila ang isang baryo na nasusunog dahil sa pag-atake. Dito isang bata ang nagbabala sa kanila na may mga halimaw daw ang mga kalaban na tinatawag na Immortals. Immortals will put their name to the test. Nakarating na sila sa Hot Gates, isang makitid na daanan kung saan walang bisa ang maraming kasundaluhan ni Xerxes. Isang bagyo ang dumating at masayang pinanood ng mga Spartan ang mga barko ng Persya na lumulubog sa tubig. Tanging si Leonidas lamang ang nanatiling seryoso. Umakyat sila sa isang mataas na bundok at nakita nilang marami pang sundalo si Xerxes. Hindi makapaniwala si Daxos sa dami ng kalaban at naniniwala siyang hindi sila mananalo. Pero tinawanan lang siya ni Stelios. Sa dami na daw ng laban na pinaglabanan niya ay wala pa daw nakakapagbigay sa kanya ng isang magandang kamatayan. Kaya umaasa daw siya na sana meron sa mga kalaban na nakikita nila ang makakagawa nito. Gumawa ng pader ang mga Sparta sa tabing dagat at nilapitan sila ng isang emissary ni Xerxes. Tinanong ng emissary kung sino ang pinuno ng mga Spartans at agad niyang napansin na kasama sa pader na ginawa nila ay mga katawan ng mga sundalong Persya. Kaya agad niyang inatake ang mga Spartan pero agad din siyang inatake ni Stelios at naputol ang kamay niya. Pinatakas sila ni Stelios at sinabing sabihan si Xerxes na ang mga makakaharap niya daw ay mga malayang tao at hindi mga alipin. Samantala, ni-report ng kapitan na tapos na daw ang pader at magagawa nitong pilitin ang mga Persian na dumaan sa Hot Gates. Sunod, isang taong Kuba ang lumapit at gustong makausap si Leonidas. Inadbawalan siya ng kapitan pero pinagbigyan siya ni Leonidas. Nagpakilala ang Kuba bilang si Ephialtes. Pinanganak daw siya sa Sparta. At dahil sa pagmamahal daw sa kanya ng mga magulang niya, tumakas daw sila ng Sparta para hindi siya itapon noong bata siya. Nagmakaawa si Ephialtes kay Leonidas na bigyan siya ng pagkakataon na maibalik ang karangalan ng tatay niya sa pamamagitan ng pagsilbi sa kanya sa laban. Pero hindi siya pinagbigyan ni Leonidas dahil gumagamit daw sila ng phalanx na formation. Lumalaban daw sila bilang isang matibay na grupo. Pinoprotektahan ng kada Spartan ang bawat isa sa tabi nila mula ulo hanggang paa. Ito daw ang pinagmumulan ng lakas nila. At kung meron man isang kahinaan o butas sa formation nila, ay mawawasa ang phalanx at ganun din ang buong unit. I am sorry, my friend, but not all of us were made to be soldiers. I cannot use you. You are wrong, Leonidas! Mamaya lumusob na ang mga kalaban sa pwesto nila Leonidas. Naghanda sina Leonidas at nagsimula na ang laban. This is where we hold them! This is where we fight! Lay down your weapons! Come and get them! Dahil sa maliit na bilang nila at sa dami ng kalaban, sinadya talaga nila Leonidas na lumaban sa lugar. Dahil sa sikip ng lugar, walang magawa ang dami ng kalaban at kailangan lamang ng mga Spartan depensahan ang matarik na daanan gamit ang phalanx formation nila. Madaling natalo ng mga Spartan ang unang paglusob ng mga kalaban pero bigla na lang nagpakawala ng napakaraming pana ang mga kalaban kaya agad na itinaas ng mga Spartan ang mga panangga nila. Pagkatapos na mapapag-ulan ng mga pana, lumusob ulit ang mga Persya at naghanda naman ulit ang mga Spartan ng formation nila. Lumusob ang mga kalaban at pareho sa dati ay unti-unti silang pinapataob ng mga Spartan gamit ang kanilang matinding abilidad at formation. Nagwagi na naman ang mga Spartan at pagkatapos ng pag-atake kinausap mismo ni Xerxes si Leonidas. Sa ulit pinasusuko ulit ni Xerxes si Leonidas sa kanya at sa Persya para daw sa kapakanan ng mga anak at asawa nila. Hindi daw matalino kalabanin siya dahil siya daw ay isang Diyos at kaya niya din daw siyang bigyan ng kayamanan ng walang hanggan. Pero tinanggihan ulit ito ni Leonidas dahil wala daw sa ugali niya ang lumuhod sa ibang tao. At sinabi niya kay Xerxes na marami lang daw siyang alipin pero wala raw siyang totoong sundalo at sa huli ay mauubos lang silang lahat sa kamay ng mga Spartans at sa huli daw ay papatunayan niya na kahit na ang isang haring Diyos ay nagdudugo din. Pagbalik ni Leonidas, inutusan niya ang mga tauhan niya ng gumawa ng pader gamit ang mga bangkay ng mga kalaban bilang insulto sa kanila. Sa gabi, kumilos na ang pinagmamalaking mga mandirigma ng Persya, ang mga elite na personal guard mismo ni Xerxes, ang pinakadelikadong puwersa sa lahat ng Asya, ang Immortals. Pero hindi alam ni Xerxes na planado pala ni Leonidas ang lahat at nahulong siya sa patibong. Dahil sa madaling mapikon si Xerxes sa mga pag-uudyok nila, ipinadala niya kaagad ang mga pinakamalakas na sundalo niya. Pero inaasahan
At inaabangan na pala ito ni Leonidas. Itinulak nila ang mga bangkay sa mga kalaban at inambush nila ang mga Immortals. Namatay ang iba sa kanila pero lamang pa rin ang Spartan sa laban. Natanggal ang maskara ng isa sa mga kalaban at kapansin-pansin ang kakaibang mukha niya. Isang halimaw na tao din ang pinakawalan ng mga Immortals at nakalaban siya ni Leonidas. Masyadong malakas ang halimaw pero sa huli ay napatay pa din siya ni Leonidas. Maya-maya lumabas na din ang mga Arcadian na nakatago isa-isang kuweba at inatake nila ang mga Immortals sa gilid. Hindi man sila kasing husay ng mga Spartan pero sila ay may tapang. Nabigo ang mga Immortals sa misyon nila na ubusin ang mga Sparta at ito ay nasaksihan mismo ni Xerxes. Naggalit na galit na may halong pagkatakot na nararamdaman sa kanyang mga buto. Nagsaya ang mga Spartans pagkatapos kahit si Leonidas ay naniniwala na din na kaya nilang manalo laban sa maraming kasundaluhan ng Persya. Araw-araw nagpatuloy sila sa pakikipaglaban na may mataas na moral at kahit ano pang klaseng halimaw o hayop ang ibato sa kanila ni Xerxes ay napapatay nila ito. 100 mga bansa na nagsama-sama mula Asya ang pilit na lumulusob sa mga Spartan. Sa isang masikip na daan, ang dami ng bilang nila ay walang silbi. At dahil hindi gumana ang mga halimaw at lakas, gumagamit na din sila ng mga kakaibang mga armas. Pero baliwala pa rin itong lahat sa harap ng lakas ng isang Spartan. Dahil sa mga pagkabigo, galit na galit si Xerxes sa kanyang trono at pinagpapatay niya lahat ng mga general niya na nabigo. Nagpadala ulit si Xerxes ng mga hayop niya na nanggaling pa sa malalayong lugar pero hindi pa rin ito umuubra sa tibay ng mga Spartan. Natapos ulit ang araw ng matagumpay para sa mga Spartan. Samantala, pumunta si Ephialtes sa kampo ni Xerxes at dito kapalit ng lahat ng kagustuhan niya ay ibinulgar niya ang isang sekretong daanan na papunta sa likod ng kinaroroonan ng mga Spartans. Sa Sparta, nakiusap si Queen Gorgo kay Theron na tulungan siya na makaipon ng maraming boto sa council para payagan ang army nila na magmarcha papunta kay Leonidas at tulungan siya. Pero si Theron, na isang politikong gahaman at ambisyoso, ay hindi pumayag dito dahil para sa kanya si Leonidas ay isang hadlang sa mga pangarap niya at mas magandang mawala siya. Pero bilang kapalit ng tulong niya, inilit niya ang reyna sa gusto niya. Balik kina Leonidas, natuklasan ni Daxos na itinuro ng Kuba ang sekretong daan sa mga immortal at anumang oras daw ay pwede silang mapalibutan ng mga kalaban. Naniniwala siya na tapos na daw ang laban nila at kailangan ng umatras. Pero hindi pumayag si Leonidas dito. Matatapos lamang daw ang laban kapag sinabi niyang tapos na ito dahil Spartans never retreat. Spartans never surrender. hinayaan niyang umalis sina Daxos at ang mga tauhan at sinabihan niya sila na ikalat sa lahat ng sulok ng Greece ang katapangan nila. Inipon ni Leonidas ang mga tauhan niya at sinabi niyang lalaban sila. Hindi sila susuko at aatras dahil ito ang batas ng Sparta. Mamamatay sila ng lumalaban at may karangalan at malalaman daw ng buong mundo na ginawa ng 300 Spartan ang lahat ng makakaya nila para depensehan ang tapayapaan. Pero bago sumabak sa laban, dahil sa sugat na natamo ni Dilio sa mata, inutusan siya ni Leonidas na bumalik ng Sparta at ihayag ang kanyang mensahe sa councils. Sabihin niya daw sa kanila ang kwento nila at ipaalam niya daw sa lahat ng Greek kung anong nangyari sa kanila. Ikwento niya daw sa lahat ang tagumpay nila. Ibinigay niya din ang kwentas niya para sa reyna. Samantala, humarap ang reyna sa council at hiningi niya ang suporta nila para ipadala ang buong army ng Sparta panorte para tulungan si Leonidas. Hinihiling niya daw ito para sa kapakanan ng buong Sparta dahil malapit na daw sa kanila gera at kung wala silang gagawin, ang bayan nila ay lalaho. Ipadala daw nila ang army para sa pamilya nila, sa mga anak nila at para sa kalayaan nila. Nakuha na sana ng reyna ang simpatya ng mga councilmen at papayag na sana sila ipadala ang army, pero umiksena si Theron at kinontra niya ito. Si Leonidas daw ang nagdala ng gera sa kanila at sinabi niya din na inakit daw siya ng reyna para makuha ang gusto niya. Sa sobrang inis ng reyna, sinaksak niya si Theron at nahulog sa bulsa ni Theron ang maraming ginto na mula sa Persya, kaya napag-alaman ng lahat na binayaran pala ng Persya si Theron at isang traidor. Dinala ni Ephialtes ang mga immortal sa sekretong daan at dito nakaharap ulit nila ang mga Spartan. Napalibutan sina Leonidas ng mga kalaban pero hindi pa rin sila nagpatinag. Sinabihan siya ni Xerxes na sumuko at lumuhod kisa mamatay dahil bilib daw siya sa katapangan at abilidad nila sa pakikipaglaban. Hinikayat din siya ng Kuba na sumuko para sa mga tauhan niya. Ibinaba ni Leonidas ang helmet niya, itinapon niya ang pananggala niya at pati na ang sibat niya. Lumuhod si Leonidas, pero ito ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ginawa niya lamang ito para mapagaan ang katawan niya at maitapon niya ng maayos ang sibat kay Xerxes. Isang pambihirang pagkakataon na isang beses lamang mangyayari, pero sa kasamaang palad, siya ay nabigo at dumaplis lamang ito kay Xerxes. At silang lahat ay naubos
kahit na namatay sila. Sila pa rin ang patunay kung gaano kalakas at katapang ang isang Spartan. Samantala, dumating na si Dilios sa Sparta at dala niya ang balita at mensahe mula kay Leonidas. Sinabi niya sa gitna ng council na hindi daw gusto ni Leonidas ng isang alay, statwa, kanta o isang tula. Isa lamang daw ang hiling niya at ito ay Remember us. Sa huling eksena, makikita si Dilios na ikinikwento ang kwento ni Leonidas at ng 300 Spartan sa mga kasamahan niya at sila ay nagmarcha papunta sa laban, dala ang buong army ng Sparta. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.